Lods, may tatanong ako sa'yo. Ayan ka na naman sa tanong mo eh. Pahihirapan mo na naman ako ah. Yung mga simpleng tanong lang, huwag naman yung mahihirap. Simple lang to, Lods. Kilala nga ito kahit ng grade 1 eh. O sige. Ano ba yan? Kilala mo ang bayaning si Lapu-Lapu, di ba? O paano nila nalaman na Lapu-Lapu ang pangalan ni Lapu-Lapu? Eh wala pa namang PSA record nun. Walang iya ka. Yun pang hindi tinuturo sa school ang tinatanong mo. Nga ano, paano nga naman nila nalaman na Lapu-Lapu ang pangalan ni Lapu-Lapu? Wala pa namang mga wala pang PSA, wala pang mga birth certificate. Oo nga, napaisip yung ako ba? Hindi, ganito. Yung bagay na yan ay hindi tinuturo sa school. Wala ni minsan na binanggit kung bakit nagiging Lapu-Lapu ang pangalan ni Lapu-Lapu sa school. Pero maraming mga alamat o myth kang naririnig tungkol sa pangalan ni Lapu-Lapu na pinagmulan ng pangalan. Pero ang recorded o talagang totoo ay nagmula yan sa isang Italianong tagatala o chronicler na si Antonio Pigafetta. Sino naman yan si Antonio Pigafetta? Sino si Antonio Pigafetta? Siya ang kasama ni Ferdinand Magellan sa mga ekspedisyon at noong taong 1521 siya ang kasama ni Magellan na pumunta rito sa Pilipinas. At si Antonio Pigafetta, ang kanyang isinulat sa talaarawan niya o sa diary. May diary siya? Oo, diary. Yung araw-araw, susulat siya kung ano yung mga pangyayari. Siya ang tanging opisyal at pinagkakatiwalaang primary source ng mga historiador tungkol sa pag-iral ni Lapu-Lapu o ng dato ng Mactan. Dahil sa kanya, napatunayan na totoo si Lapu-Lapu. Oo. Yun ang totoong pinagmulan ng yun ang totoong nagpapatunay na ang pangalan ni Lapu-Lapu ay Lapu-Lapu, hindi yung mga alamat. Paano naman nakita o nakuha ang kanyang diary? Ganito yan. Noong nangyayari na ngayon, yung napatay si Magellan, sa original na manuskrito, sa original na sulat ni Pigafetta noong bandang 1524. 3 years pagkatapos mapatay ni Magellan? Oo, 1521 sila nagpunta. Nagsulat si Pigafetta noong 1524. Isinulat niya ang pangalan ng pinuno ng pulo ng Mactan bilang si Lapu-Lapu. Merong C-I-L-A-P-U. Si Lapu-Lapu. May kasamang CI. Oo, si Lapu-Lapu. Hindi yung Lapu-Lapu lang, kundi merong si Lapu-Lapu. Bukod sa kanya, binanggit din ni Pigafetta yung isa pang pinuno sa isla na nangangalang Zola. Zola? Wala sa libro yan, wala sa school yan. Binanggit din niya doon sa tala niya o sa sulat niya yung pangalang Zola na isa ring pinuno sa isla. Isla din ng Mactan. Oo. Bakit may si yung Lapu-Lapu o si Lapu-Lapu? Kaya may si yung Lapu-Lapu, yung si Lapu-Lapu. Kung sa Tagalog pa, is ay yun eh. Is ay Lapu-Lapu. Ganun, si Lapu-Lapu. Para sa Tagalog sa atin, para bang si. Ganun, ginagamit natin yung yan eh. Si ganito, o si ganyan. Pero yung kahulugan ng si noon, yung ayon sa pagsusuri ng mga eksperto sa kasaysayan, ang unlapi, tinatawag na unlapi yan, yung si. Ang unlaping si sa si Lapu-Lapu ay hindi bahagi ng kanyang mismong pangalan. Kumbaga, si Lapu-Lapu, unlapi lang yun. Hindi, ang totoong pangalan niya ay Lapu-Lapu. Yung si ay titulo ito sa kanya bilang isang pinuno o kagalang-galang o highness. Yun ang kahulugan ng si. Kaya pag sinabing si Lapu-Lapu, kumbaga kagalang-galang na Lapu-Lapu o highness Lapu-Lapu, mga ganun. Yun yung title niya, kumbaga. Pero ang talagang pangalan niya, Lapu-Lapu. Bakit naman nila nalaman na title yung si o kagalang-galang? Kasi nga nagmula nga ito sa salitang Sanskrit na Sri o Sri na nangangahulugang kagalang-galang o His Highness na karaniwang ginagamit noon sa mga pinuno ng Timog Silangang Asya gaya ng Pilipinas.
Sa katutubong wika, ang si ay ginagamit din bilang pananda. Gaya sa atin, o si, o bago, o si ganito. Yun, ginagamit din natin. Ang pangalan ng isang particular na tao, halimbawa, si Pedro, si Juan, ganon. Okay. Oo. Kaya naman, nagdesisyon sila, kaya naman, nang alisin ng mga historiador ang titulong si, ang natira na lang ay Lapu-Lapu. Okay, nagits ko na. Pero meron pang silang ako. Bakit merong lapu-lapu na walang das? Merong lapu-lapu na may das? Napansin mo rin yon na pagka yung Lapu-Lapu, pagka doon sa word na Lapu-Lapu, pagka inuukol doon sa pangalan ng bayani, ay walang hyphen, walang das. Oo. Pero pagka inuukol doon sa lugar ay may das. Oo nga, bakit ganon, Lods? Noong noong 2019, nagpalabas ng official na pahayag ang National Historical Commission of the Philippines or NHCP at ang National Quincentennial Committee o NQC na ang historically correct o tamang baybay o tamang pagbigkas sa pangalan ng bayani ay Lapu-Lapu, yung walang das LAPU, ganon. Isang buong salita at walang gitling o hyphen, ganon ang napagdesisyonan nila at napatunayan nila. Ginamit lamang ang mga gitling o hyphen na Lapu-Lapu tapos das Lapu-Lapu kapag tumutukoy sa pangalan ng lungsod ng Lapu-Lapu City o mga establishmento. Pero sa pangalan mismo ng bayani ay walang hyphen. Ganon. Kaya pala. Thank you, Lods Info. Lang iya ka magtanong, yun pa pinakamahirap. Madali lang yung Lods.